Good morning mga kapatid, mga kabayan. Kumusta kayo dyan? Saan kayo naroroon? Good morning sa inyo lahat. Sana'y nasa mabuti tayong kalagayan. I-share ko lang sa inyo ang aking adventure ngayon. Ako'y papunta na naman sa Ras Al Khaimah, isa sa mga probinsya dito sa Dubai, UAE. Ayan, alam niyo mga kapatid, mga kabayan, pag kayo'y pumunta ng probinsya, ganito lagi ang iyong madadaanan. Sa gitna ng disyerto, walang ka building, walang kabahay-bahay, puro disyerto ang inyong makikita. So ayan, napakagandang tingnan dahil ang kanilang disyerto ay iba ang kulay brown. Napakagandang disyerto dito sa Dubai. Akala mo asukal. Alam niyo yung asukal na kulay puti, yung pinong-pino, ganon kapino ang mga buhangin dito, ang disyerto dito sa Dubai, UAE. At saka yung kulay, ayan mga kapatid, mga kabayan, ako'y papunta ngayon sa probinsya ng Ras Al Khaimah dahil mayroon akong pupuntahang store doon. Sisilipin ko lang kung marami pa ba kaming stock doon, at kung wala na ay pwede ko na ring orderan. Ayan mga kabayan, nakikita nyo naman, napakaganda. Meron din kayong makikita konting mga punong kahoy, pero mga kahoy na yan hindi yan nabubuhay sa mga disyerto dahil nabubuhay lang yan sa tubig. Yung ilalim kasi niyan is merong tubig, yung hose, kaya sila nabubuhay. Ayan. Kung napapansin nyo, marami ding mga nakabakod dahil yung bakod na yan is pangharang yan sa mga camel. Kasing lugar na yan is merong mga camel yan. Inaharang yan, nilalagyan ng bakod kasi minsan yung mga camel is tumatawid sa kalsada, nakaka-distract sa mga dumadang sasakyan. Ayan mga kabayan, so share ko lang sa inyo ang view ng mga disyerto dito sa Dubai. Ayan, walang ka building, kundi sasakyan lang ang iyong makikita. Kung pupunta kayo ng probinsya na tulad nito, Ras Al Khaimah, ay ganito lagi ang iyong madadaanan. Ayan, papunta ng Fujairah, Abu Dhabi, Oman, Al Ain, ganyan lagi ang iyong makikita sa mga daan. Puro disyerto. Yung iba naman tumitigil yan, humihinto para magpicture lang, lalo na pag mga bandang hapon o umaga, ang ganda ng mga disyerto na yan, ang ganda tingnan. So meron din part dito na alam mo yung buhangin is yung alon na may talaga napakalalaking bundok, ang ganda tingnan. So mayroong part dito na ito kasi sa tabing daan, pero sa gitnaan niya napakaganda yan mga kabayan. Ayan kung sana nag-enjoy kayo sa aking sinishare, parang nandito na rin kayo sa Dubai pag nakita niyo yan mga kapatid, mga kabayan. Ayan so ilan lang ang mga sasakyan, kukunti lang. Ayan, pero ingat din ako dito sa pagdadrive kasi yung gitna ng kalsada na yan mayroong mga kamera dahil mayroong speed limit 120 km/h lang. So hindi ka pwedeng lumampas dahil pag lumampas ka ay kikislap agad yan. Ang mahal-mahal ng fine. So para wag ka magka-fine, wag mo na lang 140, maintain na yung takbo mo sa 120. So ayan, napakaganda. Ayan, kukunti lang kami dito bumabiyahe. Tanghaling tapat, napakainit dahil sa panahon ngayon dito, July, is napakainit na talaga, napakalagkit ng pawis. So ayan, so kailangan mo magbaho ng maraming tubig sa loob ng sasakyan dahil
Pag naubusan ka ng tubig, Aragoy, Pastilan, wala kang mabilhan dito sa gitna ng disyerto. Ayan oh, puro buhangin ang iyong madadaanan. So paano tayo makakabili ng mga tubig, mga pagkain? So kailangan mo talaga magbaon. Ayan, dahil ng init, mauuhaw ka talaga sa sobrang init. Dahil ang biyahe ko na to ay tanghalin tapat. Umalis ako ng Dubai ng umaga. Umalis ako ng 8:30. Anong oras na ako nakabalik is mag-alas 12 na, kaya sobrang init mga kapatid. Ayan, terik ang araw. Tapos yung reflect pa ng araw sa salamin ng sasakyan is sobrang init. Natatalo na yung lamig ng aircon. Pumapasok. Ayan, mayroong isang building dito. Hindi ko alam kung anong building to. Hindi pa yata ito tapos. Yan, nag-iisang building sa gitna ng disyerto. Yan, buti na lang mayroong building kang makita, isang building. So ayan, tuloy-tuloy ng takbo ko. Siguro tatakbo pa ako ng mga around 30 minutes, dahil ang biyahe ko from Dubai is nasa mahigit 1 oras. So ayan mga kabayan, sana'y nag-enjoy kayo sa aking sinishare na magandang view. Magandang view to kasi puro brown yung nasa gilid mo. Akala mo talaga sinadya yung disyerto na yun na nilagay dyan sa bawat gilid. Yan o, kailangan dyan yung disyerto na yan, huwag mo i-gilid masyado yung sasakyan mo kasi lulubog yung sasakyan mo dyan. Isang bisis na lubog ako dyan. Ang hirap hirap tanggalin. Pag i-abante mo yung sasakyan mo lalong lulubog. Kailangan mo pakalangan ng kahoy para umangat. So ayan mga kabayan, napakaganda. Ayan, di mo makita yung view ng bundok kasi yung may pag kasi, yung parang usok. Ayan may pag yung unahan. Yeah, pag mga ganyan, sign na ganyan is lalo pang iinit ang panahon dito sa Dubai. Pag ganyan mga nakita mo parang may mga ulap-ulap sa dulo, ang ibig sabihin niya is lalo pang uminit dito sa Dubai. So ang init kasi dito nagsisimula sa July, August, September, October, ayan, November medyo malamig konti na. So kabaligtaran naman ito naman sa atin is mga ganung buwan is tag-ulan. So dito naman sa Dubai is tag-init. So ang panahon kasi dito dalawang klase. 6 na buwan ang taglamig, 6 na buwan naman yung tag-init. So ngayong buwan na to is tag-init na. Kaya kung di ka sanay dito sa init, talagang hirap na hirap ka. Kasi ang init dito, Diyos ko po, akala mo yung nasa pugon ka. Ganong katinding init dito, talagang maramdaman mo sa mukha mo. So lalabas ka pala ng bahay, pababa ka pa lang, ayan ay pawis mo, tutulo na sa sobrang init, yung tinatawag na humid, na sobrang init. Kala mo nasa pugon ka talaga, hindi mo malaman kasi yung humid parang galing sa sa lupa. Singaw ba, yung singaw, yan ang matindi dito sa Middle East, lalo na pag sa mga beach. Diyos ko, napakainit. Pero marami pa rin naliligo sa mga beach sa mga ganitong buwan. Mga lang naman, yung mga turista lang naman, yung mga puti, mahilig sila, hindi nila ramdam yung init dito. Parang baliwala lang sa kanila, pa yan sila, nakahiga pa yan sa beach, nakatitig pa sa araw. Pero tayo, Diyos ko, maramdaman mo lang init, wala na, magtatago na tayo. Pero yung mga puti, ay nako,
Gustong gusto nila yan. Kaya nandito sila sa lugar na to kasi gusto nila yung init. Kaya minsan pag pumunta ka sa beach, halos lahat na makikita mo doon sa beach is mga puti. So ayan mga kabayan, sana ay nag-enjoy kayo sa aking sinishare sa inyo itong napakagandang disyerto papunta sa probinsya ng Dubai, sa Ras Al Khaimah. Ayan, kitang kita nyo, wala na sasakyan, parang ako na lang yata nagdadrive dito. Ayun, mayroong isa sa unahan ko. Ayan, wala na masyadong log-log ng kalsada. Ako na lang yata nagdadrive dito wala nang kasabay So ayan ang luwag. Napakasarap mag-drive dito sa ganitong lugar dahil di ka matatakot kasi wala naman masyadong sasakyan dumadaan dito, ilan-ilan lang. Ito ako na lang mag-isa. So ayan mga kabayan, maraming salamat sa inyo. Ito pa isa kasabay ko. Ayan yung sa gitna kamera yan, tapat ng sasakyan. Maraming kamera pa sunod-sunod. So kailangan mo rin mag-ingat sa pagdadrive kasi pag tayo'y napain dito, ang mahal pa naman, Diyos ko, hirap, masakit din sa bulsa. So ayan mga kabayan, maraming salamat sa inyo sa inyong panonood. Share ko lang sa inyo ang aking dinadaanang mga disyerto na kala mo'y asukal. Yan. So maraming salamat sa inyo. Sana'y nag-enjoy kayo sa aking sinishare. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. Siguro tatakbo pa ako ng mga 20 minutes. Ayan, 20 minutes pa, malalayo pa konti. Test muna dito sa gitna ng daan. Napakainit. Ayan lawak pa niyan. Wala pa akong makita mga building dyan, nalayo pa. Grabe. May isang oras na yung takbo ko. So ayan puro makita mo mga poste ng ilaw. Saka ayan, tulay, may tulay na ako nadadaanan. So yung tulay na yan papunta din ng ibang yan, papuntang ibang way. Ayan, pinaka-exit. So ayan mga kabayan, maraming salamat. Sana'y nag-enjoy kayo sa aking pinapakita sa inyo dito sa Dubai, sa papuntang Ras Al Khaimah, isa sa mga probinsya dito sa Dubai, UAE. Ayan, kailangan mo talaga dito baon ng tubig kasi napakalayo. Wala kang mabibilhan dito sa gitna ng sa gitna ng daan. Ayan grabe, makikita mo yung yung view, puro brown na lang, akala mo yung yung kamundukan na galing sa sunog. Ayan so ayan, maraming salamat sa inyo mga kabayan. Ayan, maraming salamat. Sana'y lagi kayong nasa mabuting kalagayan. Ayan, maraming salamat. Sa mga hindi pa nag-subscribe sa aking YouTube channel, subscribe niyo ako, i-share at pindutin ang notification bell para ma-update naman kayo sa iba ko pang i-upload na mga video about dito sa Dubai, UAE. So ayan, maraming salamat sa inyo mga kapatid, mga kabayan. So hanggang dito na lang. Ayan, ako'y mga mga 15 minutes pa ang tatakbuhin ko bago makarating doon sa aking pupuntahan. Dahil nandito pa ako sa gitna, sa gitnaan, nasa kagalitnaan pa lang siguro ako. Kasi puro mga pa lang, wala akong nakitang mga building. Ibig sabihin kung malapit na talaga ako. Puro na lang, puro buhangin na lang ang aking nakikita sa unahan at sa bawat gilid. Ayan, mag-isa na lang yata ako dito nagdadrive. Ayun, may isa pa doon sa dinaanan ko. So ayan
pag ganito ilan lang kayo nagdadrive, so kailangan mo na lang magpa-music sa loob ng iyong sasakyan para hindi ka antukin. Ayan.